beloved Boss Mike Cervera. Tingnan nyo mga kababayan ko, kada live natin, may sinasabi ako. Ano sinasabi ko? Proyekto ni Pangulo. Ano nangyayari sa bansang ito? Ano ang mabuti, mga kababayan? Kapag may masama, nilalahad natin. Hindi natin kailangang magpaka-ipokrito dito. Tayo ay mga Pilipino. Hindi porke sumusuporta tayo sa gobyerno, hahayaan natin ito. Itong mga nakapalibot kay Pangulo. Dapat mga kababayan, para sa bayan, kung kayo'y talaga para sa bayan, kahit na sino pa yan, kapag mali yan, mali yan! Kapag tama, purihin natin yan! Ganon, di ba? Presyo ng bigas, 5 buwan nang bumababa. Hindi nagawa ni Digong yan. 5 buwan bumababa. Si Digong, buong termino niyan, pataas ng pataas yan. Pasok! 5 buwan nang bumababa ang presyo naman ng bigas. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician, Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority PSA, mula nang pumasok ang 2025, negatibo na po ang naitalang inflation rate sa bigas. Sa katunayan, ang overall rice inflation sa loob po ng 5 buwan ay nasa negative 12.8% habang... Kita nyo mga kababayan, nagne-negative na. Kung panahon ni Digong, mga kababayan, plus pa. Oo, laging nagpa-plus ang presyo ng bilihin at bigas. Tapos mga kababayan, nung inabutan ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga tao na dahilan kung bakit nagtaasan ang presyo ng mga yan, yun ang tinatamaan ng sisi ng mismong mga taong may kagagawan. Tama po ba mga kababayan ko? Tama po ba? Yan ang katotohanan. Pasok! Ang monthly inflation rate ay nasa negative 7.7%. Kabilang pa sa nakikitang lalong nagpapababa sa rice inflation ay ang pagsisimula ho ng bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Anya malaki ang epekto po nito sa presyon po ni bigas sa mga pamilihan. Siyempre mga kababayan, parang nagkaroon na rin ng kanilang kakumpetensya itong programa ni Pangulong Bongbong Marcos na magbenta ng 20 pesos na bigas na matagal nang hinahanap ng mga gutom na mga DDS na yan. Di ba? Nagamit naman ng mga kampo ng kadiliman. Kita niyo mga kababayan ko, mula sa anak hanggang doon sa amang nakakulong, gamit nila yan kahit pa yung alagad ni Kibuloy na hindi na nila napapansin na. Pinabayaan na ho si Kibuloy. Nakaraang pa. Kaya nga masasabi natin, mga kababayan, hindi rin nila kinampanya. Nangampanya ng sarili si Kibuloy, gumastos ng tarpaulin kung sino-sino sinama para manalo siya. Ayun. Nga! Diba, mga kababayan? Nga. Hindi ho nanalo. Yung nagpapanggap ng anak ng Diyos. Akala ko ba yung makapangyarihan yun? Bakit hindi niya nagawang pindutin yung machine ng Comelec para manalo yon? Wala, no, mga kababayan. Ano na? Ayon kay Mapa, inaasahan na lalo pang bababa. Mananatiling nasa negative ang average rice inflation para sa buong taon. Kita nyo mga kababayan ko, lalo pa raw pong bababa at lalo pa pong babagal ang inflation, ang pagtaas ng mga bilihin sa ating bansa. Sa buong mundo'y mas mahal ng mga bilihin. Maniwala kayo sa akin. Ang bigas, sabi nyo nga, kayo na nagpatunay, umaabot pa ng 200 kada kilo yan. Pero sa atin, mga kababayan, 10%, 20 pesos na lang. Pero mga kababayan, dahil nga dito, sa usaping politika na gusto na nilang maagaw, dahil dito sa politika na gusto na nila uling hawakan para makapagnakaw, para maabuso, para maghari-harian, ayan ang resulta. Ang mga Pilipino, nagkawatak-watak sila.
Yun po yun, mga kababayan. Ano? Di ba? So, mga kababayan ko, dumako tayo din sa ating ikalawang topic. Nako po, mga kababayan ko. Bago yan. Pansinin nyo naman kung gaano katanga yung mga vlogger nila. Dito ba? Sinong mga vlogger nila? Eto, isa pa. Numero 1 dati, naging pangalawa. Dati mga kababayan, siya daw ang una. Tapos mga kababayan, nang may biglang nakasapaw sa kanya sa kakagawa ng fake news, mga kababayan, abay, nagreklamo siya. Nagreklamo si Banat Bay. Itong sinabi ni Torre patungkol sa Pakinggan po ninyo paano mananalo kung ganitong vlogger ang hiyaharap nyo. Kung ganitong vlogger, mga kababayan, ang magiging batayan ng mga DDS na yan. Pakinggan nyo ang pangatwiran, mga kababayan. Pakinggan nyo. Pasok! Sablay na naman po itong sinabi ni Torre patungkol sa batikos ni Baste tungkol sa kanyang bagong appointment. Pakinggan ninyo. Kita nyo mga kababayan, sablay daw. Maliwanag na maliwanag po ang sinabi ni General Torre dyan. Alam nyo kung ano, mahina talaga ang ulo ni Baste. Naniniwala po ba kayo? Tapos ngayon, lilikuin na naman ni Banat Bay na hindi naman ipupunto yung totoong sinasabi ng mama na ito. Sinong mama yan, Boss Mike? Etong ating bagong PNP chief na gwapong-gwapo. Di ba? Pakinggan po ninyo. Pakinggan po. Marunong magbasa eh, di ba? Parang aiksi ng kanyang magbasa eh, di ba? Parang aiksi ng kanyang memorya at Kita mo, pinlay pa niya. Hindi marunong magbasa daw si Baste. Maiksi daw ang memorya ni Baste. Sino ba naman ang marunong dyan? Mula kay Sara, kay Pulong, kay Baste, isama nyo na si Kitty. Marurunong ba sila? Marurunong sa pananaw ng mga iilang mahihina. Pero mga kababayan, sa mga matatalinong katulad ninyong nanonood ngayon, mahina talaga. Yun din ang sabi ni General Torre. Kulang na lang sabihin, mangmang siya. Kanino ba naman mamanahin ang kamangmangan? Di sa atin niya. Isama nyo na yung kuya. Di ba? Na minsan, nireklamo ng isang bugaw at ng isang Di ba, mga kababayan ko? Tuloy. batikos na siya ng batikos. Yun yun, bakit daw 2-star ako, bigla nag 4-star. Marami akong tinalunan na mga 3-star. At marami akong tinalunan ng mga senior. Kaya Yan yung gustong sabihin ni General Torre. Banat Bay, ayusin mo yung reaction mo, Ayusin mo. Tuloy. binalik ko na lang sa kanya. Ang iksi naman ng kanyang memorya. Yes, sir. Baka nakalimutan niya na ang unang chief PNP ng tatay niya ay 1-star na ginawang 4-star. Ni Torre, Kita mo, Banat Bay, yun ang sinasabi. Ano naman ang banat mo dyan? Ayusin mo, Mga kababayan ko. Mga kababayan, isang hiling lang. Opo, magsa-10,000 na tayo. Baka naman po, isang like, isang share. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, tulong nyo na lang. Dahil matagal akong nawala. Hindi nakapag-vlog ng maayos dahil sa aking trabaho. Opo, marami akong kinausap sa buong mundo. Baka akala nyo, hindi na mahalaga kung para kanino. Pero sinisigurado ko, mga kababayan, ito'y pakikinabangan ng mga Pilipino. Mga kababayan ko. Isang like, isang share, isang subscribe. Pasok! huwag ka makipagsabayan kay Bato. Si Bato, PM Mayor. Teka muna! Hindi naman yan ang tinatanong Hindi naman yan yung mga nilagpasan ng sinasabi mo PM Mayor ka kagad Ano bang pagkakaiba ng PM Mayor? Di ba't sinabi na nga na yan ay pangsundalo na lang? At ang PNPA dapat naman mga kababayan ay tignan din. Bakit? Dahil kasama naman sila sa institusyon ng Pilipinas, di ba? Sinasabi kasi niya, wala kang karapatan na maging PNP chief kasi hindi ka naman PMAyer. Utot mo, porki ba ito yung humuli kay Kibuloy nyo, wala lang karapatan maging PNP chief ito? O talagang nasasaktan lang kayo dahil hindi nyo matanggap na isang General Torre ang naging tinik sa lalamunan nyo?
sa mga katarantaduhan nyo, sa pagtatago nyo kay Kibuloy at kay Digunyo. Si PNP Chief General Torre lang ang tumapat at may lakas ng loob para kayo ay malipol kasama ang inyong mga anito. Dito ba mga kababayan? Yan ang katotohanan. Talay. Si Bato multi-awarded na sundalo at higit sa Wala kaming pakialam doon. Ang sinasabi rito, oy, makinig ka, Banat Bayan, nililiko mo. Wala kaming pakialam kung anong award ni Bato. Ang pinag-uusapan dito, ilan ang star dyan sa balikat mo. Ang balikat ni Bato noon, sinabi ni Baste, abay, bakit daw 2-star biglang naging 4-star? Hindi naalala ni Baste na nung niluklok ng tatay niya, itong si Bato ay iisa lang ang star. Yun. Tapos lilikuin mo, bibigyan mo ng mga pananaw na hindi naman yun ang tinatanong at sinasabi ng mga to. Tama po ba mga kababayan? So eto'y maliwanag na dito lang hangganan ng mga isip ng mga nakikinig dyan. Sino ba ang mga nakikinig dyan? Yung mga DDS na hindi na maunawaan kapag nakinig pa sa ibang mga nagpapaliwanag. Bakit? Kasi pagka inisip nila yung mga sinasabi ng mga vlogger nila at hinalo yung mga paliwanag natin, sasabog na ang mga ulo ng mga yan. Dito ba? lahat, maraming gerang sinabakan niyan si Bato. Okay, wala naman. Bakit? Eto, sa palagay mo, si Bato, maraming gera, edi dapat nakipaggera na lang. Edi dapat hindi na lang nagsenador, likuin natin. Kasi wala namang alam sa batas, sa paggawa ng batas. Kita mo, nagmumukhang tanga. Naging ebidensya, 2 butas. 2 butas ng puncher, tama na raw at legit na raw. Diba? Tama ba yan? Yan ang sinasabi ko. Purihin ninyo yung mga ginagawa pero hindi nyo sinasabi ang kahinaan niya. Diba? Wow, marami kang sinabakang preskon. Hindi mo nga na-handle yung road rage sa Quezon City, di ba? Anong kinalaman nun? Anong kinalaman nun? Kung may road rage sa Quezon City, anong pake nun? Diba, mga kababayan ko? Maliit na bagay lang yun. Pwede namang ayusin sa presinto yun. Pero mga kababayan, ang pinag-uusapan dito, yung star sa balikat. Hindi yung naganap ng nakaraan. Ang pinag-uusapan, yung ngayon. 1 star, 2, 4 star. Si Bato yan. Dahil sa tatay ni Baste na nagsasabi na 2 star lang, lumaktaw ng 2 yan. Maraming nilaktawan sila na dapat sila muna mauna. Sinasabi pang gano'n, mga kababayan. Paliwanag na nga ni General Torre, mga kababayan, na etong si Bato, mula sa 1 star, naging 4 star. Yun yung sagot dyan. Ilukuin mo na naman eh. Kasi palibasa, nasasanay kayo, mga uto-uto yung mga nakikinig sa inyo eh. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.